Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan, Lunas. 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 Magandang gabi Pilipinas, Metro 1 Mega Manila, isang oras na diskusyon tungkol sa ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Ito po ang programang Lunas sa DZRH at RHTV. Makakasama po Ella Nibensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang internist at diabetologist na nagtapos sa UST College of Medicine. Siya rin po ay consultant sa De Los Santos Medical Center. I-welcome po natin none other than Dr. Limuel Tocayaw. Good evening, Doc, and happy weekend. Good evening, Eli. Happy weekend. Gandun din po sa ating mga listeners at sumusubaybay sa Lunas tuwing Sabado ng gabi sa iba't ibang channels, social media channels. Magandang gabi po. Yes, magandang gabi na nga rin po sa mga nakatutok sa atin via live streaming sa ating Facebook page na DZRH News at maaari nyo nga rin pong i-follow at i-like ang isa pa naming FB page na Lunas sa DZRH at Radyo Natin FM. Ngayong gabing ito, Doc, pag-uusapan po natin kung kailangan na bang mag-insulin ng isang diabetic patient, Doc? Bago ang lahat, papaano ba natin dinidistinguish kung ano po yung gamot na maaaring ibigay sa isang diabetic kung siya pa ay mag-oral lang or mag-i-insulin injection? Yes, Eli. Liwanagin natin kasi ang tinutukoy natin yung type 2. Pag type 1 kasi, ito yung talagang walang ibang treatment yan kundi insulin injection, insulin therapy. Kasi nga wala na nga silang kanilang beta cells hindi na nagpo-produce ng insulin. There is already an absolute lack of insulin. So they need insulin injection to treat their diabetes, type 1. Pero sa type 2 kasi medyo may insulin pa tayo pero yung nga lang hindi lahat ng pasyente sensitive sa insulin, tinatawag na insulin resistance. On top of that, yung insulin natin maaaring nagkukulang lang, kinukulang, kinakapos. Kumbaga nakakaroon ng shortage tulad ng shortage ng gasolina kaya medyo tumataas yung presyo. Yes. Tumataas ang blood sugar. At saka isa pa nga dyan, yung insulin natin, maring enough, pero hindi naman effective in delivering the glucose from the blood sugar into the cell. Kasi nga insulin resistant sila. At doon tayo nagkakaroon din ng problema kasi combination yan may lives rin kasi ang factor ang type 2 So kadalasan pag hindi mo sabayan ng pagkain, kahit na sandamukal na insulin i-inject mo, kung kumakain ka ng mga matatamis, carbohydrate, tataas talaga ang asukal. Oo. Nangyayari ito, Doc, dahil
totally damaged na po yung kanilang beta cell function? No. Sa type 2 kasi may beta cell function pa. Maaring hindi nga lang enough. Hindi nga lang totally maganda ang production. In other words, inadequate, insufficient, no? May pagkukulang, pero meron pang insulin na nandyan. Ang problema lang pag may mga pasyente na type 2 na totally talagang pakonti ng pakonti until siyempre habang nagkakaedad, habang nagkakaroon ng iba't ibang comorbidities, no? Kidney failure, liver failure, maaaring maapektuhan ang kanilang beta cell at totally hindi na nagpo-produce ng insulin. Yun ang tinatawag naming insulin requiring, no? Kaya nagre-require na sila ng insulin. And these are situations na kung saan ang kanilang blood sugar or HbA1c hindi bumababa below 9 or 250 milligrams, no? Despite the fact na marami na sang iniinom na gamot na ma-max out na yung mga oral medicine, ano? Maaring nagkakaroon na triple combination na yan or triple drugs iniinom at hindi pa rin bumababa ang kanilang blood sugar. Oo. At ito, gaano ka-common, Doc, para sa mga type 2 diabetic patient, ano? Kasi hindi naman lahat, 'di ba, nag-i-insulin, yung iba nga po oral medicine lang. Well, sa mga newly diagnosed diabetic type 2, hindi yan very common. Very common yan sa mga long-term na. Long-standing, medyo matagal na, no? O kaya the patient is a bit hard-headed, no? Di pa rin nagpapapayat, sobrang taba. So, on top of insulin deficiency, mayroon pa rin silang insulin resistance, no? Kaya ang hirap nun, mahirap pababain ang kanilang blood sugar. At saka yung mga situations, ano, like for example, mayroong mga stress, no, infection, hindi na maaring nagpapataas ng kanilang blood sugar o kaya mayroon silang iniinom na gamot na maaring nagpapataas ng blood sugar, like for example nag-steroid, no, sa maraming kadahilanan, allergy, no, or kaya meron silang autoimmune disease, umiinom yan ng steroid. Okay. So eto nga po, ano, yung bibigay natin ng insulin injection sa isang pasyente, Doc, ito ba ay pang long term na rin, ano? Dahil nga po yung diabetes ay pang matagalan na rin gamutan eh. Totoo yun, Eli, no? Kasi pag ang pasyente nag-start ng insulin, yan ang common misconception na maaring forever insulin na sila. Not necessarily. Pwede rin bumalik ka rin sa tablet, no, kung gusto mo. Kasi ang problema lang doon kung ang dahilan kung bakit sinip ka sa insulin may mga obvious reason, like for example infection, ano, may mahina ang atay at kidney, na hindi pwedeng bigyan ng oral medicine, or nag-undergo ka ng surgical procedures, or sumusuka, nagtatae, ganun, mga something like that do you have to stop temporarily injection because of obvious reasons. Na-mention nyo kanina, Doc, yung dahil mayroong infection, ano, kaya ibinibigay nga rin po natin itong insulin injection. Kahit yung common na urinary tract infection will contribute sa rason kung bakit insulin injection na yung ibibigay nating gamot sa kanila. No, depende yan, Eli, sa klase ng urinary tract infection. Kung ano lang naman yan, mild, at saka hindi naman symptomatic, no? It doesn't warrant any serious consequences, like for example pwede mag-sepsis, pwedeng magkaroon ng pyelonephritis damaging the kidney,
pwede namang oral medicine lang at saka hindi naman kailangan din mag-shift from oral the anti-diabetic drug to insulin, no? Ginagawa lang namin yan kuminsan, halimbawa, ko-confine ka, no? I-confine ka ng doktor dahil nga may infection, and sometimes we need to control your blood sugar immediately, or we don't want your blood sugar to be at a very high level of yung bang sobrang taas ng blood sugar mo, especially when you are under confinement, at saka kuminsan na-stress ka, ang hirap ng control ng blood sugar. So we, rather than wait for oral medicine to take effect, nagbibigay na kami ng mga tinatawag naming short-acting or basal insulin to help control the blood sugar. Kasi may mga targets kaming we want to achieve for the patient, especially when they are sick, no? Tulad yan, kung halimbawa nagkaroon ng pneumonia o kaya nagkaroon ng na-stroke ang pasyente, rather than wait for the blood sugar to be normalized, no? Which may take quite a long time, and considering also the potential effect of your medication, anti-diabetic medication, for interaction with your with your infection, no, with medication, other medications, kinisip namin sa insulin while under confinement. Pag-usapan pa nga po natin, Doc, iba pang detalye ng pagbibigay ng insulin sa mga diabetic patients sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Kapartner nga rin po natin ang Nature C. Ang Nature C ay may sangkap na calcium ascorbate, zinc, glycine max, at higit sa lahat, moringa o malunggay. Nature C, mabibili online sa Lazada at Shopee, pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-Nature C na! Standby at magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po programang Luna sa DZRH at RHTV at ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Nature C. Isang healthy reminder mula sa Nature C sa panahon na marami ang nagkakasakit. Importante na i-boost ang immunity. Kumain ng healthy, mag-exercise at mag-take na nga rin po ng Nature C. Ang Nature C ay may sangkap na calcium ascorbate, zinc, glycine max at higit sa lahat, moringa o malunggay. Nature C, mabibili online sa Lazada at Shopee, pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-Nature C na! Mahalagang paalala nga rin po, ang Nature C ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa pagpapatuloy po, Dok, ng ating discussion, need ko na nga bang mag-insulin? Yan nga po yung mga tanong ng mga diabetic patient kasi parang kapag sinabing insulin, ang nagiging conception nila o pananaw dito, parang malala na ba yung sakit ko, di ba, Doc? Yes, oo. Nung araw, ganyan kadalas ang, ang kanyang, maraming mga pasyente na ang tingin sa insulin, napaka-delikado na ng pasyente. But then again, na-evolve na rin ito no? Kasi lumabas ang maraming klaseng insulin, no? Yung tinatawag na basal insulin, andyan yung insulin na premix, andyan yung sabi natin last time, analog or yung synthetic kali-produce, no? Na that mimics the human insulin, na ang effect ay immediate, no? Very fast acting, na pwede mong gamitin na as a bolus or before meals, no? And you can use it for good control your blood sugar. The only drawback is the cost, no? The cost of the price, pero lahat naman bumababa So itong sinasabi niya before na pag nag-insulin ka is malala, hindi yan totoo kasi right now, basta ang sa guidelines namin, pag hindi bumababa despite the optimal usage of different drug combination, tapos 9 pa rin ang HbA1c mo, ayaw namin na ganyan kataas kasi mas madaling kang kapitan ng komplikasyon, no? Kidney, cardiovascular, and other yung diabetic retinopathy, neuropathy, pwede kang kapitan ng mga komplikasyon na yan for as long as your blood sugar goes beyond 200, no? Kaya nga meron tayong target, no? Ideal blood sugar target, which is 130 milligrams fasting, no? Kung puunan ka before meals, at saka 180 postprandial, no? Post-meal, 2 hours post-meal. Dapat ganun lang ang blood sugar. Of course, kung na-hospital ka, iba-iba naman ang target blood sugar namin, pero hindi naman din nagkakalayo, no? Kasi nga pag may sakit ka kasi iba naman ang usapan doon kasi talagang blood sugar mo tend to go up when you're sick, no? For example, na heart attack ka, na stroke ka, may pneumonia, so nagka-COVID, ibang target. So ang nangyayari pag hindi mo na-achieve yung target, mas ma-prone ka sa complication, madali kang kapitan ng komplikasyon. Ganon din sa pag nagkasakit ka, pag mataas ang blood sugar mo, it takes ang wound healing or yung healing mo, it takes time, no? And pwede ka pa rin magkaroon ng mga iba't ibang komplikasyon. So mas imagine, pag mataas kasi yung blood sugar mo, Eli,
not all of the nutrients goes into your cell. So, ang nangyari, lalo kang papayat, no? Kung meron ka pang sakit, papayat ka pa lalo. So, hindi magandang ano 'yon. Kaya ideal in those situation, ang ideal drug really is insulin, kasi pag insulin hindi lang sa improve yung Blood sugar level. yung blood sugar level, pati yung yung at least makaka-assure ka pag pumapasok sa cell yung nutrients, no? The vital nutrients that the cell needed for energy, no? Kaya nga importante yung at that point in time, insulin na ang magandang gamot. So, And meaning also, to say, Doc, diabetic, sige po, Doc. pag diabetic ka, Eli, at symptomatic ka, no? Meron kang symptoms of frequency, urinary frequency, yung polyphagia, polyuria, polydipsia, kailangan at saka na pumapayat ka, increasing weight loss. Kailangan talaga magbigay ka na ng insulin doon in those situations, rather than you wait for the patient to get complications. Okay. Yung tawag namin diyan is to avoid the inertia of treatment, no? Inertia in giving aggressive insulin therapy. Eto ba, Doc, na pagbibigay natin ng insulin, masasabi nating mas effective siya kumpara dun sa mga tablet, 'di ba, or yung oral medicine? Yes, pero of course there is still may role din naman yung mga oral medicine, ano? For example, in the recent guidelines, sinasabi nila na pag ang isang diabetic mayroon ng cardiovascular problem like heart failure or may kidney problem, you should choose among the class of medicine yung SGLT2 inhibitor and yung GLP-1 receptor antagonist, no? Kasi nga mas advantageous, mas ma-delay mo yung mag-i-improve ang cardiovascular problem mo like heart failure pag GLP-1 receptor, SGLT2 inhibitor and GLP-1 receptor antagonist ang gagamitin mong treatment. Oo. So, tama ba, Doc, yung pagkakaintindi ko na kapag nagkaroon na ng komplikasyon yung isang diabetic patient, tsaka lamang natin siya isuswitch sa paggamit po ng insulin injection? No, not necessarily. Kahit na wala pang komplikasyon, you can already switch to insulin as long as you think the blood sugar is still unmanageable, no? Hindi na ma-manage ng gusto, hindi mo mababa ang blood sugar, no? Ang purpose mo kasi doon is to avoid complications, and it has been established in the studies, no, pag-aaral na pag ang blood sugar mo is well controlled, na babawasan mo yung pagkakaroon ng komplikasyon ng isang pasyente. So why wait for the complication to arise, to arrive or get into the picture or happen kung ma-prevent mo with aggressive blood sugar therapy with insulin. Kasi mas malaking naibaba ng insulin, no, compared with oral medicine. For example, ang insulin can lower your HbA1c by about 1.5 to 2 points%. Whereas yung oral 0.5 to 1 lang, up to 1.5 at the most. Matagal, kumbaga, And Doc. there's matagal. And there's also the risk of hypoglycemia na biglang baba ng sugar mo, lalo na yung mga sulfonylurea or combination of drugs using sulfonylurea and metformin. Okay, pag-usapan naman natin, Doc, paano naman nga po ba yung tamang paggamit ng insulin, para nga po mas ma-control natin yung ating blood sugar level at makaiwas nga po sa iba't ibang komplikasyon na dulot nga po ng diabetes? Other than wait
for oral medicine to take effect, nagbibigay na kami ng mga tinatawag naming short-acting or basal insulin to help control the blood sugar. Kasi may mga targets kaming we want to achieve for the patient, especially when they are sick, no? Tulad yan, kung halimbawa nagkaroon ng pneumonia o kaya nagkaroon ng na-stroke ang pasyente, rather than wait for the blood sugar to be normalized, no? Which may take quite a long time, and considering also the potential effect of your medication, anti-diabetic medication for interaction with your with your infection, no, with medication, other medications, sinisip namin sa insulin while under confinement. Sige, pag-usapan pa nga po natin, Doc, iba pang detalye ng pagbibigay ng insulin sa mga diabetic patients sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Kapartner nga rin po natin ang Nature C. Ang Nature C ay may sangkap na calcium ascorbate, zinc, glycine max, at higit sa lahat, moringa o malunggay. Nature C, mabibili online sa Lazada at Shopee, pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-Nature C na! Standby at magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas.
Nagbabalik po programang Luna sa DZRH at RHTV. Kapartner pa nga rin po natin ang Nature Sea. At isang magandang balita, ang Nature Sea ay available na rin sa Shopee at Lazada. Balikan rin lamang po natin, Doc, yung ating topic ngayong gabing ito, na kung kinakailangan na nga po bang mag-take po ng insulin, So, sa pagpapatuloy, na iwan natin yung katanungan na paano nga ba gamitin yung insulin? Pero before that, Doc, may mga iba't ibang uri po ba ng insulin na dapat nating malaman kung ano nga po ba yung maaari para sa atin? Yes, Eli. Unlike several years ago, mga insulin kasi yung ginagamit namin yung human insulin, And human insulin comes in the form of tawag dito yung vial, tapos i-aspirate mo, gagamit ka ng syringe na yung parang tuberculin syringe na medyo ang needle medyo mahaba, medyo may kalikihan ng konti. And very tedious kasi bago mo iturok, imo-monitor mo, and they usually come in inject mo umaga, inject sa gabi. Yung isa naman, inject mo 3 times a day kasi short-acting lang before eating. Yung pre-mix naman, ito yung mix na siya, yung dalawang short-acting at saka long-acting, ni-inject rin 2 times a day. So, the problem is yung yung maraming side effect. Andiyan yung madalas ang pasyente nag-hypoglycemia. Yung bang bumababa ng gustong blood sugar. Kasi may peak yun nagpipik. Limba, nagpipik siya after 4 to 6 hours. Na pagka-inject mo, naman, oo, pagka-inject mo, then doon nagpipik siya, andun yung nalipas, hindi ka naman nakakain sa tamang oras. Oo. Halimbawa, sa isang handaan ka or inabutan ka sa daan. So, wala kang, magka-hypoglycemia ka. Bababa ngayon ng blood sugar mo at hindi ka nais-nais nagkakaroon ng hypoglycemia. And in fact, mas maraming namamatay sa hypoglycemia kaysa yung hyperglycemia. Oo, gano'n Eli. Ang kagandahan ngayon, meron ng lumabas sila ng basal insulin. Ito ini-inject lamang once a day, either sa gabi or pwedeng sa umaga. At ang itsura nito, napakaliit ng karayom, Yan ang ganitong klaseng pen. Comes in a pen, At ganito lang kalaki ang karayom, napakaliit, Pataas, Doc. Yan. 'Di ba? Napapansin mo napakaliit ng karayom, parang at pag tinurok sa iyo, wala ka halos mararamdaman. So, iyan ang kagandahan ngayon ng mga basal insulin. At saka ang risk na nagkakaroon ng hypoglycemia is very much rare, napakadalang. Basta hindi ka lang nalilipasan ng gutom. Saan dapat ini-inject yan, Doc? Usually, ini-inject namin sa tiyan, under the skin, subcutaneous lang yan. At ang kagandahan nito, hindi naman kailangan lagi nakastore sa rep, Pwede itong store sa kahit nasa bag mo yan, malamig pwede, na lugar, wag lang maarawan. Sa bag lang, wag lang maarawan. Kung nagbibiyahe ka, pumapasok ka, ganoon. So para kung mas pag sa bahay, nilalagay lang doon sa rep, wag lang sa pinakamalamig na area, yung kung pwedeng yung medyo hindi masadong hindi magyelo. Mahirap pag sobrang lamig. Siyempre magpo-frozen yun, hindi yun ma-inject. Yes. Doc, eto, tanong rin lang, na kapag daw po ba nag-inject ka ng insulin, dapat busog ka na, may laman na yung iyong sekmura, or kahit yung first thing in the morning, di ba, bagong gising, wala ka pang kain, pwede na. Etong mga ganitong insulin, yung tinatawag na basal insulin, wala itong kinalaman kung i-inject ka before or after eating, Kasi wala itong peak, hindi nagpi-peak kaya hindi ka nagka-hypo. Bihira ang hypoglycemia at hindi masyadong nakakataba, Pag nag-inject ka ng insulin, human insulin, nakakataba kasi mamaya-maya gugutumin ka
Kakain ka, babawi ka ng kain pag medyo ginugutom ka. Pero normal So, lang yun, mas Doc, na marami ka mararamdaman? Yung makakaramdam ka ng gutom kapag after mong mag-inject ng insulin? Hindi immediately, after ilang hours. Yung pag sinasabi ko, yung nagpipik, Oo. yung bang tumataas ang level ng insulin sa katawan, which is common among yung mga tinatawag naming short-acting at saka ultra-short-acting insulin at saka intermediate-acting insulin. Itong basal insulin, yun nga, walang peak, so hindi na karamdam ng masadong hypoglycemia. At binibigay ito usually ay sa morning, pwede rin sa evening, pwede rin sa basta the same time each day, regardless of a meal, no? Unlike yung short-acting insulin or tatawag namin bolus insulin or prandial insulin, binibigay ito before eating, no? Checkin mo muna yung sugar mo, ideally, pag depende sa level ng sugar mo, the doctor will instruct you to inject how much, no? Before each meal, no? Pwedeng during the meal. Oo. Kasi yung insulin analog ngayon, immediate acting yan fast acting yan Pag-inject, tatalab ka agad So pagkakain mo, kikokobera niya kaagad yung pag-rise ng sugar, blood sugar sa katawan mo. So, yan ang kagandahan ng immediate, yung short-acting insulin. Kailangan ba, Doc, na kapag nag-short-acting insulin tayo, nagmo-monitor pa rin tayo ng ating blood sugar level or sabihin natin gumagamit pa rin tayo ng glucometer, Kailangan pa rin yun, no? Para malalaman mo kung ang i-inject mo ba mataas, how high, no? Kasi kung mataas, siyempre tataasan mo yung dose, i-adjust mo yung dose. O kaya, nasa harapan mo yung pagkain, puro carbohydrate, mapapakain ka yata ng maraming kanin. Medyo anticipate mo na, instead of 10 units, gawin mo ng 12 to or 15 units kung kailangan. Mapalaban ka ng yan ang advantages ng yung natawag na bolus insulin. Pero hindi yun magandang practice. Kailangan kontrolado pa rin yung pagkain. Yung pagkain mo kontrolado para yung level of insulin na bibigay sa iyo is the same lang. Consistent. Hindi ka na mag-adjust. Consistent. Oo. Okay. So, ito nga pong paggamit natin ng insulin, Doc, 'di ba? Yung duration niya, gaano katagal? Like sabihin natin kapag bumalik na sa normal level yung kanilang blood sugar, maaari na tayo ulit mag-switch sa oral medication? Yeah. Tinatanong mo kung pwede ka pang bumalik sa oral na lang. Actually, kadalasan naman na ginagawa namin ngayon, kino-combine namin yung oral medicine with insulin. Especially basal insulin kasi we also want to get the benefit of having those oral insulin na may benefit sa heart, may mababawasan mo yung insulin resistance, mababawasan mo yung ma-stimulate mo yung incretin effect, yung GLP-1 receptor antagonist na gusto mong makakuha ka ng beneficial effect in terms of lowering cardiovascular risk, yung complication sa puso at saka sa kidney. Yan ang sinasabi nila. So, ang ginagawa namin ngayon, kino-combine namin at the same time para mabawasan din yung dosage ng insulin. Instead of magbigay ka ng mga 15 units, so 10 units na lang. Parang tipid-tipid din para hindi rin naman magastos. Okay. Although yung gamot medyo mahal din na konti. Pero in other words, hindi ka medyo mababawasan mo yung dosage ng insulin. Oo. Gaano nga naman po ba, Doc, yung kalaki yung difference ng price niya, ng insulin dun sa oral medicine? Yung ngayon, ng mga insulin pen ngayon, medyo bumaba na Makakabili ka na ng mga insulin glargine, mga
400 na lang or 500, Oo. which can be used for about 2 weeks to 1 month. Disposable Ganon, siya, Dok. Disposable. Yes, pwede mong gamitin yung pen, ang papalitan mo lang yung Syringe. yung yung gamot. Yung you can still use that. Nakakabili ka pa rin ng ano. Or iba din i-dispose bago na bibili mo kasi pareho naman ang ano eh. So pareho din ang cost eh. Okay rin lang ba na hindi naman po ba makakasama kung nag-i-insulin injection tayo at the same time magte-take nga rin po tayo ng mga food supplement like Nature C sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada. Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas.
Last part na po ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Kapartner pa nga rin po natin ang Nature C. Ang Nature C ay may sangkap na calcium ascorbate, zinc, glycine max, at higit sa lahat, moringa o malunggay. Nature C, mabibili online sa Lazada at Shopee, pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-Nature C na! Mahalagang paalala nga rin po, ang Nature C ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa pagpapatuloy po, Dok, ng ating discussion, nararapat na nga bang mag-take ng insulin, ano, Dok? Bago natin pag-usapan yung mga components at health benefits ng Nature C, sabi natin, 'di ba, bumabata yung mga nagkakaroon nga po ng diabetes. So wala naman po ba, Dok, na age restriction sa paggamit ng insulin? Wala, Eli. Kahit na, but I'm not sure about kids, no, children. Regarding the use of basal insulin, kasi hindi ko naman linya, no, pero ang mga bata ginagamit nila yung human insulin, no, o kaya yung synthetic, pwede rin sila, pero regarding yung basal insulin, kasi kung bata kasi type 1 yan so they really need twice a day injection, o kaya yung premix, o kaya yung bolus insulin, yung 3 times a day injection, no? Kasi wala na silang insulin So there are cases naman sa adults na hindi basal ang maganda sa kanya, kundi yung 3 times a day injection na short acting. Kasi pag wala ka ng insulin na masyadong pinoproduce, your blood sugar tend to go up after eating, no? Kasi wala kang insulin to cover up for the food or the food intake after meal. So postprandially or after meal, tumataas ang sugar mo. It goes beyond 300 after eating, no? Even after 2 hours. So ang maganda diyan yung ini-inject mo before eating, yung prandial insulin or bolus insulin, which usually are short-acting, no? Kaya binibigay yan 3 times a day. So morning, afternoon, evening, Doc? Hindi na kailangan yung minsan wala nang basal insulin. Ngayon, pag ang iba naman, binibigay ko basal insulin, kaya ako nagbibigay ng combination ng oral para yun nga, ma-address yung insulin resistance, at saka yung post-meal, no, hindi kasi lahat na yan nako-cover ng prandial basal insulin So nagdadagdag ako ng oral medicine like SGLT2 inhibitor at saka yung DPP4 inhibitor para yung post-meal niya mako-cover. Okay. Pero ano mako-cover yung mako-cover ng DPP4 inhibitor. Opo. Ano naman po yung maaari niyang ma-anticipate at maranasan, Doc, kapag siya po ay nag-combine ng may oral medicine at the same time may insulin pa? Well, wala naman din. Siyempre, siguro added cost. And if the patient had a potential side effect from the drug, maaaring yun, no? Pero wala din naman. Kadalasan they all tolerate the combination of oral and insulin injection. Sa pagtulog nila, Doc, may epekto ba yan? Wala rin. It helps them. Kasi ang target mo kasi is really to control the blood sugar and able to attain the ideal blood sugar target. And of course to lessen the risk of complications, no? But then again, yung mga iba naman, bakit pa ako iinom ng nag-i-insulin na ako Yes, okay yon kung ikaw very compliant with lifestyle change, no? Yung bang pagkain, mababawasan mo yung carbohydrate,
no, nagpapataas ng blood sugar, and therefore your blood sugar post meal may not be high. So di mo na kailangan magbigay pa ng mga DPP-4 inhibitor or SGLT2 inhibitor kung kaya mong kontrolin ang blood sugar mo after meal with the strict adherence to lifestyle or dietary recommendation. Okay. So, kapag tayo, Doc, ay nag-i-insulin na, pwede pa rin ba yan sabayan ng pag-take natin ng mga food supplement, na pandagdag nga rin po protection sa ating kalusugan at pampataas na nga rin po ng ating immune system? Yes, pwede pa rin. Mas maganda nga kung nag-i-insulin ka kasi it is a guarantee that yung iniinom mong nutrients, that comes from your nature C are delivered into the cell by lowering your insulin resistance, So kailangan mapapadala yung ma-absorb yung mga nutrients na yan through the use of insulin injection. Yun pa rin man, Doc, yung kadalasang nagiging problema, 'di ba? Yung hindi na na-absorb ng katawan yung mga nutrients dahil nga po may sakit na sila at hindi na ganun kaganda yung function ng kanilang immune system. Tama ka, Eli, lalo na yung mayroon ng blockades, kanilang mga ugat, nerve and artery na hindi na makaka-deliver ng sufficient amount of oxygen and nutrients that goes into the cell, para ma-deliver sa cell. So maganda kung bigay mo na making sure that it is delivered to the cell. Gaano po naman tayo kadalas na maaaring mag-take po ng food supplement na Nature C once we are taking insulin or injecting insulin, and at the same time may iniinom pa nga rin po tayong oral medicine kasi sabi natin kanina combine medication yan eh. Yes, of course, depende yan sa sa need ng pasyente. Kung ang pasyente medyo hindi nakaka-adapt ng healthy lifestyle, tamang tulog, less stress, healthy eating, at saka yung exercise, lalo na yung mga nag-work sa night shift, kailangan nilang additional nutrients that comes from your nature C para lumakas ang kanilang resistensya, hindi nanghihina, at para hindi sila madali kapitan ng infection like COVID or respiratory infection or pneumonia. Ang ganun din pampalakas ng kanilang immune system. Kasi ang nature C kasi meron niyang vitamin C in the form of calcium ascorbate, zinc, which works in synergy with your vitamin C to boost the immune system. And of course, yung moringa, that is nutrient rich for B complex. And yung soy science, which it is protein, provides protein to nourish the cell. Yung moringa, Doc, ito yung nakakatulong para sa mga pag-address ng mga tingling sensation, yung parang may tumutusok sa kanila mga daliri, sa paa, yun ba yun, Doc? Yes, kasi nga mataas ang B complex nun eh. B1, B6, B12. Kaya nga yung tusok-tusok, di ba, painumin ng mga B complex. Yung moringa, mayaman na yun sa B complex. Okay. At yung mga may gangrene naman pong case, Doc, yung malapit nang ma-amputate yung kanilang paa, yung zinc component ng Nature C yung makakatulong sa kanila, tama ba? Yes, para it promotes wound healing, pero remember, those gangrenous cells, those with the diabetic foot gangrene,
ang primary consideration mo diyan ay yung maganda pa ba ang circulation ng dugo Oo. na dumadaloy doon sa paa. Pag hindi na maganda, wala no amount of trying to contain the gangrene can help, no? Kasi kailangan ma-address mo yung circulation eh. Pag wala ng circulation yan, talagang gangrene will set in and it can become it can become fatal, no? Pwedeng mag-develop sepsis and can cause death, no? So aggressive ka dapat yan sa paggamot. Hindi yan pinababayaan. Hindi yan inuupuan. Oo. So, etong pag-take rin po, Gangrene. pag-take naman po ng Nature C, Doc, not necessarily na busog na sila at nakakain na. Kahit empty stomach, maaari po itong inumin, Doc. Yes, wala eh. Kahit na empty stomach, pwedeng inumin. Kasi wala naman tong ingredients or component na nagkakos ng hyperacidity or acidic hyperacidity sa pasyente. For those na may mga infection pa, Doc, at the same time nga po may diabetes, gaano na po karami yung dosage na maire-recommend natin na mag-take sila ng Nature C? Ako, nire-recommend ko pag may infection 3 times a day. Pag hindi naman, twice a day lang or once a day kung bata pa, no? Yun lang ang nire-recommend natin. Kasi wala naman tong component na pwedeng mag-cause ng overdosage. No? Wala pa kami na-encounter. Wala rin tong contraindication, Doc, whether sa oral medicine yan or insulin? Wala. Okay, so Pwede very itong safe. ibigay in combination. Yes, very safe nga po ito at FDA approved pa, Para naman po sa mga gusto pong magpakonsulta kay Dr. Limuel Tocayaw, ang inyo pong clinic address and hotline number, Doc? Ang hotline number 0956-064-2056. Ang aking landline 0889357762 local 8518. Ang aking ang clinic hours ko is from 10 to 2, no? Monday to Saturday. Maraming salamat, Dr. Limuel Tocayaw, at ingat po kayo lagi. God bless po. Thank you. God bless. Good night and stay safe. Maraming salamat rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. At yan po ang kabuuan ng ating discussion ngayong gabing ito. Ugaliin po natin na magpakonsulta sa ating mga pinagkakatiwalaang doktor para nga po sa mas magandang takbo po ng ating kalusugan at para mas mamonitor po natin ang ating kalusugan. Inyo pong nakasama, Ella ni Bensal, magandang gabi. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.